Ngayon, dito po sa pagpasok naman ng chapter 6, may gustong linawin si Paul. May dalawang katanungan na i-address po natin sa chapter 6. Yan. Makikita po sa verse 1 at saka sa verse 15. Medyo pareho po may similarity yung mga tanong. Una, sa verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Kasi sa chapter 5, pinag-usapan natin yung laki ng biyaya ng Diyos. Diba? So, ina-anticipate ni Paul, baka magkaroon ng ganong kaisipan o kaunawaan yung mga tao, pwede naman pala tayong magpatuloy na lang sa pagkasala kasi habang dumadami yung ginagawa nating kasalanan, lalong sumasagana yung biyaya ng Diyos. So, ina-anticipate po ni Paul yun. Pangalawang tanong, medyo hawig pa rin sa verse 15, ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. So yung tanong nito pareho na ina-anticipate ni Paul na magiging kaisipan ng mga mananampalataya na baka parang pwede na palang gumawa ng kasalanan ng may kalayaan. Kaya po ang title po natin ngayon, Grace is not a license to sin. The grace of God, o ang biyaya ng Diyos, ay hindi nagbibigay sa atin ng kalayaan, karapatan upang gumawa ng kasalanan. Sa 23 talata ng ika-6 na kabanata, yun po ang focus, yung 1st and 15th verse. Yung after ng verse 1, yung mga sumunod na verse, yun yung paliwanag ni Paul kung bakit hindi maaari, hindi tayo malayang magkasala. Sa verse 15 naman, yung mga sumunod sa 15, patuloy na tugon ni Paul, hindi! Hindi ko nasa ilalim na tayo ng biyaya. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, malaya na tayong gumawa ng kasalanan, hindi pa rin. Okay, so ito po yung titignan po natin sa buong kabanata na ito ng chapter 6, verse 1 to 23. Ito po. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sa oras na ang isang tao ay tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus, yun na po yung kanyang kaisa o pagkikipag-isa niya sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Yung kanyang lumang pagkatao ay dapat pinapatay na or patay na. Okay? Kaya sabi ni Paul, hindi tayo maaari. Kasi patay na tayo sa kasalanan, gugustuhin mo pa bang magpatuloy sa pagkakasala? Alam niyo po, naiisip ko yung mga ganitong tao na may mindset. Sabihin na natin, sinasabi nilang mananampalataya sila. Sinasabi nilang Christian sila. Pero gustong magpatuloy sa pagkakasala. Kapag ganyan po ang mindset, isa lang ang totoo, isa lang ang tiyak dyan. Itong tao na ito ay hindi pa talaga tunay na sumampalataya. Hindi pa niya natanggap ang biyaya. Hindi pa niya natanggap ang kapatawaran. Kasi kung magiging kaisipan mo, mabuti naman ang Diyos eh. Lagi naman siya magpapatawad, okay lang gumawa ng kasalanan. Hindi. Ang tunay na nakakilala sa Panginoon, kahit alam niya na siya ay tinubos na. Kahit alam niya na ang Diyos ay lagi nakahandang magpatawad. Kasi alam natin yung 1 John 1:9, di ba? Pahayag natin ang ating kasalanan at makakaasa tayo'y patatawarin at lilinisin sa ating karumihan. Pero kahit alam mo yan, hindi mo aabusuhin. Hindi ka magkakaroon ng kaisipan na malaya naman pala ako magkasala kasi ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi. Sabi ni Paul, kaisa na po tayo sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkalibing.
Kaya po ako pagka nagbabaptize, di ba, sa water baptism natin. Lalo na po yung ilan dito na kailan lang na bautismo natin. Pinapaliwanag ko na yung iyong pakikiisa o yung iyong water baptism, ito yung iyong outward declaration. Pagpapahayag mo sa mundo na ikay nakiisa na sa kamatayan at pagkalibing ng Panginoong Hesus. Diba? Kaya nga inilulubog kang buo sa tubig kamatayan at pagkalibing. Kaya nililinaw ko sa mga binabautismohan. Tunay ka na bang sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kasi, sabi dito, tayo'y namatay na at nalibing na nakasama niya. So, kung patay na yung iyong lumang likas, hindi mo na dapat binubuhay yan. Kasi gustong-gusto niyan. Ano ba gustong-gusto ng ating lumang likas? Gumawa ng kasalanan. Pero sabi ni Paul, patay na yan Kasabay na yan nung kamatayan ng Panginoong Hesus. Nangyari yun 2,000 years nung sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kasabay yan. Nakiisa ka na sa kanyang kamatayan. Ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya nagkasala. Nasabi sa 2 Corinthians 5:21, di ba? Hindi po siya nagkasala, pero siya itinuring na makasalanan. Bakit? Alang-alang sa atin. Ano dinala niya sa krus? Kasalanan nating lahat. Itinuring siya makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Or imputed sa kanya yung ating kasalanan. Yun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaisa na tayo sa kanyang kamatayan pagkalibing. At gayon din, kaisa rin naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kung ano yung muling pagkabuhay na naranasan ng Panginoong Hesus, yun din ang inaasahan ng lahat ng tunay na sumasampalataya. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin sa kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay na ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. So, gaya na sinabi ko kanina, kung ano yung muling pagkabuhay na nangyari sa Panginoong Hesus, yan ang mangyayari na muling pagkabuhay sa lahat ng sa Kanya ay sumasampalataya. Pansinin po natin yung verse 6, no? Verse 2 words. Alam natin. Sa banal na kasulatan po, madalas po ginagamit yung statement na alam natin. Kasi ang katotohanan naman po ay talagang ipinahayag sa atin. Ang laki po ng kaibahan po ng alam at pakiramdam. Iba ang alam mo at iba ang pakiramdam mo. Pero sa mga verses po sa Bible, ang sabi ng Panginoon sa John 8:32, mararamdaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang papalaya sa inyo. Yung ba sinabi ng Panginoon? Hindi. Lalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. You will know the truth and the truth will set you free. Sa Romans 8:28, na gustong paborito natin mga mananampalataya. And we feel, nararamdaman ba natin na ang Diyos ay gumagawa? Hindi. Alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya at mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. Alam natin, hindi pakiramdam natin. Bakit ko po ito binigyang diin? Alam niyo bakit? Kasi po, yan ang trabaho ng kalaban. Yung alam mo na yung katotohanan, pero gumagawa siya ng paraan para magkaroon ka ng ibang pakiramdam.
Alam mo na mahal ka ng Diyos, alam mo na tinubos ka ng Diyos, alam mo na tunay ka ng ligtas dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, and yet, si Satanas ay nagtatanim ng doubt sa isip mo. Nagtatanim siya na, hindi ka naman talaga karapat-dapat. Hindi ka pa talaga ligtas. Ganun ang kanyang ginagawa. Pero alam mo, kapatid, kung alam mo na yung katotohanan, dapat mo itong panghawakan. Dahil ang nagbigay sa'yo ng katotohanan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya po sa mga verses po, lagi po yan sinasabi, alam natin, ipinaalam sa atin. Kasi sobra, ano po ba, kanino po nakasalalay yung ating pakiramdam? Sa puso. Ano sabi ni Jeremiah? Ang ating puso ay ano? Mapanlinlang. Kaya delikado po pag nakasalalay po tayo sa ating pakiramdam. Kailangan sumalalay po tayo sa katotohanan. Walang iba, kundi ang ating Panginoon Hesus. Patay na pala yung aking lumang likas. Kasi nakiisa na ako kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkalibing. Ang tanong, bakit ako na isang tunay na mananampalataya? Bakit nakakaranas pa rin ako ng struggles? Nakakaranas pa rin ako na parang andyan ako sa point na gusto kong bumalik sa pagkakasala, gusto kong gawin yung alam kong mali. Ikaw ang may kalayaang magdesisyon yan. Kumbaga nag-flatline na, alam niyo yung mga pasyente sa ospital, yung pag sinabi nag-flatline na, ano na yon? Patay na. Ano ginagawa sa ospital pagka nag-flatline na yung tao? Ano ginagawa? Sini-CPR. Kinakalabog yung dibdib, kinukuryente, hinihingaan sa bibig para mabuhay. Parang ganun ang ginagawa mo pagka gusto mo pa rin magpatuloy sa pagkakasala bilang mananampalataya. Yung iyong lumang pagkatao should stay there. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Ang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong mga sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Next 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo po mga tao, buong buhay po natin, maliwala kahit sa hindi, ang sinusunod po natin yung ating sarili. Meron bang makapagdidikta sa'yo ng gusto mong gawing desisyon sa buhay mo? Wala. Bakit? Ito po yan. Sa buhay po natin, sa puso po natin, merong nakaupo sa trono. Sa puso mo, sa puso ng bawat isa may nakaupo sa trono at buong buhay natin ang nakaupo at naghahari sa trono ng buhay natin ay walang iba kundi ang ating sarili. Gagawin ko ang gusto ko. Hindi mo ako pwedeng diktahan sa aking kailangan gawin. Pero, sa oras na ikay tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus, isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, kinikilala mo siya, sinasampalatayanan mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Yung nakaupo sa trono ng puso mo na ikaw, patay na, di ba? At ang nakaupo dapat dyan ay walang iba kundi ang Panginoon na. Kaya nga, He is the Savior and He is the Lord of your life. Susundin mo yung gusto ng Panginoon mo. Kaya ang nakaupo sa trono ng puso mo ay walang iba kundi dapat ang ating Panginoon na. Ito na po yung pangalawang tanong. Ngayon,
Malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi nga sa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos? Ang sagot ni Pablo, hindi! Kasi binanggit niya kanina, mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya o dahil nasa ilalim na tayo ng kagandahang loob ng Diyos. So, pwede na rin ba na malaya tayong magkasala? Kasi wala na tayo pala sa ilalim ng kautusan eh. Nasa ilalim na pala tayo ng grace. Kapatid, sabi ni Paul, hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo ay nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Babalikan po natin yung 15. Malaya na ba tayong magkasala? Kasi wala na pala tayo sa ilalim ng kautusan eh. Ang ina-anticipate ni Paul, magkakaroon ng kaisipan yung mga tao, ano ba yung kautusan? 10 Commandments. Pwede na pala nating hindi sundin yan kasi hindi na tayo ilalim sa kautusan eh. Nasa ilalim na tayo ng biyaya eh. Kahit po wala yung kautusan, di ba nung pinag-aralan natin nung nakaraan, bago pa ibigay ang kautusan ng commandments kay Moses, nakagawa na ng kasalanan si Adan. At lahat ng taong sumunod kay Adan ay nagpatuloy gumawa ng kasalanan. Kaya nga, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha dahil ang lahat ay naging makasalanan eh. Ngayon, sinasabi dito, ina-anticipate na po ni Paul, mag-iisip, parang tayo sa ilalim ng kautusan, pwede na tayo magkasala. Hindi pa rin. Kahit wala po yung kautusan, alam mo na yung iyong ginagawa ay mali, kahit wala yung kautusan. Pwede mong malaman na yung iyong ginagawa ay mali. Kahit yung mga tao ng panahon nila, bago sa panahon ni Moses, alam nila yung kanilang ginagawa ay kasalanan. Ngayon, malaya na pala tayo. Hindi. Kaya alam niyo po, napakadaming tao, napakaraming nagsasabing sila'y Kristiyano, inaabuso yan. Hindi naman tayo ilalim sa kautusan eh. Nakapailalim naman na tayo sa biyaya. Sige lang, gawa lang ng kasalanan. Kasi pag humingi kang patawad, papatawarin ka naman ng Diyos. Uulitin ko, kung ganyan ang mindset mo, hindi mo pa kasi talaga tunay na isinuko ang buhay mo sa Panginoon. Hindi ka pa tunay na nanalig sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kaya ang iba, nanlilin lang. Ginagamit ni Satanas. Okay lang, sige, gawin natin itong kasalanan na to. Mapagpatawad naman ng Diyos eh. Gawin natin, tuloy lang. Hindi naman nila nakikita eh. Hindi nakikita ng kapwa mo, pero wala kang maililihi sa Panginoon. Ganyan ang nangyayari sa karamihang tao. Mapagpatawad naman si Lord, sige na. Gagawin ko ito. Applicable po ito sa lahat sa atin. Lahat po tayo nararanasan ito na minsan, gawin ko kaya. Tapos hihingi na lang ako ng tawad mamaya sa Panginoon. Hindi dapat. Hindi dapat ganun ang kaisipan natin. Nasa ilalim tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Sundin natin yung kalooban ng Diyos. Sabi nga dito kung nagpapasakop ka, nagpapailalim ka, nagpapaalipin ka sa kasalanan, nasaan ka? Nandun ka pa rin kay Satanas. Ngunit kung nagpapailalim ka o sumusunod ka sa kalooban ng Diyos na ang gagawin mo ay ang mga bagay na gusto ng Diyos, ito'y hahantong saan? Sa buhay. Walang hanggan. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan po maging maingat tayo. Alam natin mapagpatawad ang Diyos. Alam natin mabiyaya ang Diyos. Alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pero kabahan ka na. Pagka ang iyong kaisipan ay, mabait naman si Lord patatawarin niya ako. Kabahan ka na, bakit? Walang banal na spirito na nagko-convict sa'yo. Baka hindi ka pa talaga tunay na mananampalataya. Baka ginagamit mo lang yung mga ginagawa ng mga mananampalataya para magmuka,
kunyari ka na ikaw ay mananampalataya. Tandaan natin mga kapatid, ang nakakaalam lang na tunay tayong mananampalataya ay ang Diyos at ang sarili natin. Maloloko mo ang kapwa mo, maloloko mo ang tao sa paligid mo, pero hindi mo kayang lokohin ng Diyos. Mamaya may panggulat tayo. Next. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinapailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang ibinubunga nito ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So mga kapatid, sabi ko nga, dalawang verse talaga po yung pinakasusi dyan na ina-address ni Paul, ina-anticipate niya na magkakaroon ng kaisipan yung mga tao. Pwede naman na palang magkasala kasi mabiyaya ang Diyos. Hindi na maaari. Sabi niya, kaisa ka na ni Kristo, kaysa sa kanyang kamatayan at pagkalibing, gayon din sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga di ba pagka binautismuhan, nilulubog sa tubig? Pag ahon, ano yan? Ayan na yung bago mong pagkatao. Larawan ng iyong bagong pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Wala na yung iyong lumang pagkatao. Wala na yung iyong lumang likas. Dahil nakipag-isa ka kay Kristo, wala na yung dati. Ano na ngayon? Yung bagong ikaw na. Ano yung bagong ikaw? Ano itsura ng caterpillar? Nung uod? Kapangit! Yan ka, nung ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Pero nung nakipag-isa ka kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Alam niyo, pagkatapos maging uod ng caterpillar, ano kasunod niya? Paru-paro na napakaganda. Ang isang tunay na mananampalataya ay dating, larawan lang po parang dating uod. Pero dahil sa kanyang pakikipag-isa, pananampalataya sa Panginoong Hesus, siya na ay naging isang napakagandang paru-paro. Ako po, Galatia chapter 2, verse 20. Kaya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So yung ating buhay po ngayon, hindi na po para sa ating sarili. Namumuhay po tayo ngayon para kanino? Para sa Panginoon. Kung tinanong ni Coco Martin, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ka para sa Panginoon. Yung iyong pinaggagawa, pinagkakaabalahan sa buhay na ito, para sa kapurihan ng Panginoon. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, anumang hanap buhay ang tinatangkilik mo. Gagampanan mo yan para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi na po dapat tayo namumuhay sa pagkakasala. Ang tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero, buhay pa tayo, nandito pa tayo sa katawang makasalanan. Hindi po tayo perpekto pa.
Maniwala ka't hindi, mararanasan mo na mahuhulog at mahuhulog kang minsan sa kasalanan. The big difference is, nung wala ka kay Kristo, walang habas kang gagawa ng kasalanan, hindi ka mahihiya. Sabi mo pa nga, ginagawa naman ng lahat yan. Pero nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, alam mo na ikaw'y tumanggap ng biyaya, alam mo na pinananahanan ka ng banal na spirito, hindi ka na ganun, magkakasala. Pabago, unti-unti magbabago, liliit ng liliit yung opportunity o yung pagkakataon na makagawa ng kasalanan. Liliit ng liliit hanggang sa mawala. Sinong magbabago sa'yo? Hindi ikaw ang magbabago sa'yo. Ang banal na spirito ng Diyos ang magbabago sa'yo. Okay? Tandaan po natin, hindi po lisensya ang kagandahang ng loob. Kagandahang loob ng Diyos para gumawa po tayo ng kasalanan. Alam natin na mabuti siya. Alam natin patatawarin at patatawarin niya tayo. Alam natin yung kasalanan natin kahapon, ngayon at sa hinaharap ay bayad na doon sa cross. Pero, hindi po ito lisensya para gumawa po tayo ng kasalanan. In case po, ang pagiging Kristiyano ay krimen. Halimbawa lang, ang pagiging Kristiyano ay krimen. Kapag ikaw ba'y inakusahan bilang Kristiyano, ipe-persecute ka. Sa tingin mo ba sa sarili mo, yung mga nagpe-persecute sa'yo, makakakuha kaya sila ng ebidensya na ikaw ay tunay na Kristiyano? Baka makakuha sila ng ebidensya kasi lagi naman ako nagsisimba tuwing linggo. Nagbibigay naman ako. Nagpapahayag naman ako ng salita ng Diyos. Ginagamit ko naman ang pangalan ng Diyos. Yung mga binigay kong halimbawa, ginagawa din po yan ng mga hindi mananampalataya. At ginagawa din yan ng mga nagpapanggap na mananampalataya. Kahit po mga pastor nagpapanggap na sila ay lingkod ng Diyos, ginagawa ang mga bagay na yan. Kaya ang tanong ko, kung ikaw ba ay akusahan sa krimen na pagiging Kristiyano, may ebidensya kaya sila? Makita kaya sa buhay mo na hindi ka lang nagsisimba sa linggo, kundi sa buong araw, buong linggo, ng araw-araw ng buong linggo ay nakikita sa buhay mo ang pagiging alagad ni Kristo. Nakikita ba sa buhay mo ang bunga ng banal na spirito? O ang nakikita lang ay yung mga panlabas na pwedeng ipangpanggap? O di ba? Pinakakailan lang, si Kibuloy, pastor siya, sinasabi niya. Lumala ng lumala hanggang sa pahayag niya, siya na ang Diyos. Sa Amerika, napakaraming pastor, sinasabi nila, naglilingkod sila sa Diyos, pero anong inatupag nila? Magpadami ng pera. Yun ang tanong sa atin. Kung ako ba, tanongin sarili niyo, kung ako ba ay akusahan sa pagiging Kristiyano, may makuha kaya silang ebidensya? Maganda kung may makuha silang ebidensya na tunay kang Kristiyano. Kitang-kita sa buhay mo, halatang-halata sa buhay mo na tunay kang alagad ni Kristo. Dapat ganun. Baka nalilito kayo, binaliktad ko lang. Okay? Kung aakusahan ka sa krimen na pagiging Kristiyano, may ebidensya kaya sila. Baka ang isipin mo, may ebidensya sila kasi sabi ko lagi naman ako nagsisimba. Pagkatapos mo magsimba, paglabas mo ng pintuan na yan sa araw ng linggo, ang buhay mo ba nagpapatuloy na pagiging alagad ni Kristo o balik na sa dati mong lumang pagkatao? Sino makakasagot niyan? Ikaw lang makakasagot niyan. Maaaring yung iba, makikita sa buhay mo, parang hindi naman totoong sumampalataya kay Kristo. Parang hindi makita sa kanya yung mga sinasabi sa banal na kasulatan na buhay ng isang tunay na mananampalataya. Sabi niya, totoo siyang Kristiyano, bakit patuloy pa rin siya nagkakasala? O ano yung mga ginagawa niya noon, nung hindi pa niya sinasabing Christian siya, at yung ginagawa niya ngayon na sinasabi niyang Christian siya, parang wala namang pinagkaiba. Parang hindi naman yata totoo, Kristiyano. So ano yung warning? Ito po yung warning, mga kapatid, no?
Sa Matthew 7:21-23, lagi niyo pong tatandaan yan. Ang warning ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi niya, sila lamang ang makapapasok. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Siyempre, yan ang sasabihin ng mga nagpapanggap eh. Lord, ginawa namin ito sa iyo. Alang-alang sa iyo, ginawa namin yan. Pero wala ka naman palang tunay na pananalig sa Diyos, kaya hindi ka, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan. Yan yung warning sa mga tao na nagpapanggap na tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Nung unang-una ko pong na-encounter tong verse na to, grabing takot ko. Nakakatakot pala kung bigla akong mamatay, sabihin ng Panginoon, lumayo ka sa akin. Hindi kita nakikilala. Pero kung alam mo sa sarili mo na tunay kang nanalig kay Kristo, hindi ka dapat kabahan dyan. Sino ba kakabahan dyan? Yung mga taong nagpapanggap. Yung mga tao na pwede naman palang magkasala kasi mabiyaya ang Diyos. Pwede naman palang magkasala kasi hindi na tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Kabahan ka. Kasi nakikita po ng Panginoon ang lahat. Kahit sinasabi mong ginagamit mo ang kanyang pangalan, alam ng Panginoon na ginagamit mo ang kanyang pangalan para sa sarili mong kapakinabangan. Kaya dito sa chapter 6 na ito, binibigyan din ni Paul sa mga kapatid. Mag-iingat kayo mga kapatid. Huwag kayo magkaroon ng kaisipan. Nakilala nyo na kung gaano kabuti ang Diyos eh. Nakita nyo na kung gaano kalaki yung kanyang biyaya. But this is not the license to commit sin. Hindi ito nagbibigay sa inyo ng kalayaan na magpatuloy sa pagkakasala. Ulitin ko, patay na po dapat yung ating lumang pagkatao. Okay? Ngayon, i-evaluate mo yung sarili mo. Itong mga panahon na to, parang daming nangyayari sa akin eh. Mga kapatid, uulit-ulitin ko, hindi pa tayo perpekto. Huwag mong pagdudahan ang iyong kaligtasan kung may mga pagkakataon talaga nahuhulog ka sa pagkakasala. Alam mo kung nung unang pagkakataon na sumampalataya ka kay Kristo, alam mo tunay mo siyang tinanggap sa iyong buhay. Huwag kang makabatay sa pakiramdam. Makabatay ka sa katotohanan. Dahil ang lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan, sabi, alam natin. At alam din natin na ang kalaban ay kumikilos upang magtanim ng pagdududa sa atin. Okay? So, mga kapatid, may warning ang Panginoon. Nawa lahat po tayo ay tunay. At hindi lamang po tayo Kristiyano sa tuwing araw ng linggong umaga, kundi sa lahat ng sandali ng buhay natin, ipinamumuhay po natin ang pagkakaroon natin ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus.